Yung coffee, magkano naman? Sa coffee, we have good coffee, black coffee, 85 pesos. Ano yun? Cold tsaka hot? Cold tsaka hot available. Sa cold, yun yung price po. Alin yung best seller sa tatlo na? Walang kita sa madam po. Next to mango crush. Next to black coffee. Sige, try ko nga ito. Bago sa sponge ba? Ang sarap niya. Available na po. Except for milkshake, then sa mga chocolate flavor po, like mocha, sea cream, chocolate, then this one not available po. Same as this one, Itong disco. available po. Tapos yung mga hot choco niya, hot coffee. We have Americano, cappuccino, latte. This one po, available siya sa hot and ice. Ito na lang disco. Getting for what size po? Yung medium po. Medium size. May I have your name for the table? Ali po. Ali. A-double-L-Y. May QR payment. Yes po. Bibig order po getting one banana cake, donut, then medium size biscuit flavor. As Total is 300. 305. Yes po, 300. Okay na po. Wait lang po, sir. Hi guys, so ano tayo sa Krispy Kreme para tikman yung bagong flavor nila, which is eto. Ito yung bagong flavor nila for 85 pesos. Okay. Tapos yung pinili kong flavor is disco frap. So let's try this kung masarap. Sarap. Sarap nito guys. Sarap niya. Ang smooth ng alam niya, tapos lasang biscuit talaga siya. Ang price nito is around $4. So, okay na rin. So, let's try kung masarap ba yung banos na sinasabi nila.
Tapos ito yung Lotus, ito yung Lotus Biscuit. Ito masarap. So, tikman natin. Oh. Yan. Kaya ang sarap. Ang sarap niya guys. Promise. Sarap. Ito nasa around $4. Medium size. So, sulit siya. Kasi sobrang sarap. Kasi smooth. Ito naman nasa around $2 or something 1.5. Yeah. Ang sarap niya. Banos. Banos. Sarap siya. Yung ito niya, yung sa top niya sa taas, napaka-sweet. Hindi siya masyadong matamis, hindi rin siya matabang. Saktong-sakto lang talaga, hindi siya nakakaunin. Kasi masarap sa ano nila, sa eto, prop nila, the drinks. Hindi rin masyadong matamis, sakto lang din. Hindi siya nakakaunin. Like sa ibang coffee shop na napuntahan ko or nakainan ko. Yung iba matabang, yung iba naman masyadong matamis. Recommended ko tong ang donuts na to. Kasi hindi siya masyadong matamis. At hindi rin siya masyadong nakakaumi. Perfect combo to silang dalawa. So, kung gusto niyo mag-try nito, itong band of favorite na tawag nila, i-partner niyo siya dito sa Biscoff. Perfect. Perfect combo. For me, Actually, first time ko mag-dine in dito sa Krispy Kreme. Kasi that is more on mga lang sila, kiosk, yung lang, for takeout. Ngayon kasi mas marami na silang dine in. So, tinry ko mag-dine in sa amin. Ano nga pala? Ang sarap. Ang sarap guys. Masarap yung donut niya kasi parang nagme-melt siya sa bibig. Sarap, perfect. Although medyo pricey yung ganito niya, pero sulit naman, di ba? Kasi hindi naman araw-araw kakain ka nito or mag-drinks ka ng ganito. Ano lang, kung may time ka lang, tapos may budget, so i-treat mo yung sarili mo ng kumain ng mga ganito.
Kasi deserve mo din. Nakasulit naman yung price niya. Although mahal, pero sulit naman sa lasa, di ba? Hindi tinipid sa ingredients. Di ba? Unlike sa iba na mahal na, pero nakakadisma yung ano niya, lasa. Ito kasi kahit mahal, hindi ko magsisisi. Ang sarap ng lasa. Kagandaan pa rin sa mga ganitong coffee shop. Kumbaga, may peace of mind ka. Pwede kang magmuni-muni, di ba? Kasi tahimik siya, hindi masyadong crowded. Gusto ko yung mga ganitong mga ano ba, mga coffee shop. Hindi masyadong crowded, tapos kasi pag crowded, di ba? Sobrang ingay. Wala ka ng peace of mind para gawin yung mga gusto mo. Like this, ang mag-vlog ka, magsasalita, parang may kausap ka, di ba? So kung maraming tao, syempre nahiya ka, di ba? Nahiya ka mag-vlog, nahiya ka magsalita, kasi parang baliw. Pero pag ganito, yung tahimik ka, so kung magko-coffee shop ka, piliin mo yung oras na hindi masyadong matao. Kung gusto mo ng tahimik at may enjoy mo yung moment mo sa pagko-coffee. Meron din sa mga brewed coffee. Kasi hindi ako mahilig sa hot coffee. More on ako mga frap. Ang sarap ng donut. Kahit wala siyang yung yung parang flavoring sa taas. Kahit yung tinapay lang kainin mo. Ang sarap. Kasi malambot. Tapos parang nag-melt ka sa bibig mo. Yung masarap sa donut. Yung parang laging bago. Naubos ko na. Sarap. Ganda rin ng customer service nila. Approachable yung mga yung cashier. Ang kasingit. Diba, may iba kasi pag bungod mo ba lang kasi mangot na or something mataray. Pero pag mas mga ganito mga coffee shop, well-trained naman talaga, well-trained. Pero sa mga ganito mga coffee shop, well-trained naman talaga yung mga crew nila. Lahat naman ako nakita ng coffee shop na nakataray yung cashier. Lahat naman sa approachable, tapos handy lagi. Very professional. Okay, good to me. Unlike sa mga fast food, di ba? Like Jollibee, McDo, iba-iba yung crew, iba-iba yung cashier. Mas makikita mo sa mukha nila parang pagod na sila, parang sumit na. Pero dahil napindaanan ko yung mga ganun, naiintindihan ko sila. Kasi bilang puro talaga ng mga fast food, nakakapagod talaga yun. Nakaka-drain ng energy. Unlike it's sa coffee shop na hindi masyadong hindi sila masyadong pagod kasi lang sila, broad lang. Kumbaga, namin ng products nila nang gawa na, yung ibibigay na lang, yung i-serve na lang. In terms ng mga ganito, hindi naman ito masyadong
Kumbaga, wala ka na masyadong gagawin dito. Magtitimpla ka lang, di ba? Marami naman na tayo din na fast food, pero hindi ako tumatagal. Kasi grabe, as in, nakakagod talaga maging service crew. So, parang hindi ko siya type. Hindi naman sa maarte ako, okay naman sa akin, pero wala talaga, hindi ko kinakaya yung hindi ako umabot ng 6 months. Siguro nga, pinakamatagal ko ng service crew, mga nasa 2 months. Kasi, sulit talaga yung bayad sa'yo. Ano naman, no? Tahimik. Tahimik. Tapos, hindi siya masyadong maliwanag. Although maliwanag din sa camera ka, pero in reality, hindi siya masyadong maliwanag. Ano siya, parang naka-dim light. Maliwanag lang talaga yung camera. Ganda. Sarap. Diba? Nabusog ako. Sarap siya. Ito pa lang, nakakabusog na ko. Sarap tumambay na pag may problema ka. Sarap tumambay. Sarap pag minimum. Diba? Pero pag stress ka. Ganun kasi ako pag stress ako. May time na stress ako. Imbis na mag-umukmuk ako, mas pipiliin kong gumala. Hindi man sa gala, kasi hindi din ako mahilig mag-gumala. Ano lang, kumbaga pupunta sa isang lugar na tahimik. Like ganito, sa mga coffee shop, pupunta ako, magkakape. Pero dati kasi hindi ako nagba-vlog, hindi ko nire-record yung mga ganap sa buhay ko. Ngayon lang. Diba? Kasi uso na yung social media, sayang naman, diba? Pero dati, mahilig na rin ako, pag may problema ako, pupunta ako sa mga coffee shop, or kaya sa mga pasyalan, na tahimik. Kasi masarap magmunmun sa mga tahimik na lugar. Diba? Yan yung mga hahangin na lugar. Pero dito kasi sa Maynila, kumbaga malimit ka lang makahanap ng lugar na mahangin, na hindi mausok, hindi siya polluted. Kasi nga diba, kaliwat kanan na yung mga buildings. Yung mararanasan mo lang yun sa mga probinsya vibes, sa mga province, sa mga galaan. Pero dito sa Maynila, sa mga cities, kung gusto mo ng mga time lugar, ito yung mga halimbawa coffee shop, nakakonti lang yung mga tao. Diba? Pwede kang maggagawa ng mga documents, mga trabaho na pwede mong gawin ng tahimik habang nagko-coffee. Diba? Or kaya mag-isip-isip ka ng mga bagay or mga decision sa buhay na gusto mong marating or mga future plans mo, pwede mong pag-isipan, pwede mong maiisip mo yun. Kasi tahimik, di ba? Kasi sa panahon ngayon, mahirap na magkwento sa mga taong hindi mo naman masyadong talong kilala. Or kahit nga sa kilala mong mga tao, magkwento ka, di ba? Hindi na siya recommended kasi may iba kunwari lang nakikinig, pero deep inside parang ayaw naman nila na mag-improve ka, mag-success ka, di ba? Kaya nga karamihan yun, nababasa ko sa mga post na love yourself. Diba? Mahalin mo na lang yung sarili mo kaysa mahalin mo yung ibang tao. Charis! Sa panahon kasi ngayon, kung may pera ka naman,
masarap ano, pag stress ka, mas masarap gumala, masarap tumambay, masarap kumain ng masasarap, di ba? Yung tinatawag na stress eating nga, di ba? Pero pag wala ka namang pera, mas naka-stress din. Tapos magastos ka pa, di ba? Ang init na ng screen ko. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo naman, please like and comment pa rin. At maraming salamat sa lahat ng nanonood. Pwede rin kayo mag-subscribe para updated kayo sa mga daily vlogs natin. Thank you guys!